Isang malakas na sampal ang bumasag sa katahimikan ng katedral. Ang kapal ng mukha mong dumumi sa puting damit ko. Sigaw ni Naomi sa basurero, habang sa dilim, ang kislap ng baril ay nakatutok sa kanyang puso. Pero ang mas masakit na bala ay nanggaling sa mismong mapapangasawa niya. Isang halik na may lasa ng kataksilan. Mawawala ang lahat. Yaman, dangal at pangarap. Sa pagitan ng dumi at ginto, sino ang tunay na bayani? Abangan ang isang kwentong dudurog at bubuo sa inyong puso. Bakit kailangang ang taong tinataboy mo ang siyang magliligtas sa iyo? Huwag kang masyadong kampante, Naomi. Pinakasalan lang kita dahil kailangan ko ang pirma mo para sa merger, hindi dahil mahal kita. Para ka lang isang mahalagang dokumento na kailangang silyuhan. Ang boses ni Julian ay parang isang malamig na kutsilyo na humiwa sa mainit na atmosfera ng Manila Cathedral. Habang dahan-dahan silang naglalakad sa mahabang aisle, sa ilalim ng engkantadong liwanag ng mga chandelier at sa harap ng daan-daang matataas na tao sa lipunan, ang mga salitang yon ay tanging si Naomi lang ang nakarinig. Isang bulong na puno ng lason sa gitna ng mga ngiti at palakpakan. Sa mga sandaling iyon, si Naomi Sinclair ay ang larawan ng isang perpektong babae. Ang kanyang designer gown na gawa sa pinakamahal na lace ay kumikislap sa bawat hakbang at ang kanyang mukha ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang babasaging baso na biglang nahulog at nadurog sa semento. Ang kamay niyang nakakapit sa braso ni Julian ay nagsimulang manginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang postura. Ang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang malalim at madilim na kawalan. Paano nagawang sabihin? Yon ang samiyaway anminang. Lalaking iniyakan niya sa loob ng 3 taon. Ang lalaking akala niya ay siyang bubuo sa kanyang pagkatao. Hindi pa nakakabawi si Naomi mula sa tindi ng sakit ng mga salita ni Julian nang biglang bumukas nang marahas ang malaking pinto ng katedral. Ang sikat ng araw mula sa labas ay nagbigay ng isang nakasisilaw na silweta sa isang lalaking humahangos, pawisan, at laamos sa dumi ang suot na uniforme ng isang janitor. Tumigil kayo! Huwag niyo ituloy ang kasal! Ang sigaw ni Isaiah ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng banal na lugar. Bumasag sa sagradong katahimikan ng seremonya. Ang lahat ay napalingon. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na biglang nabulabog. Sa gitna ng kahihiyan at ng namumuong galit sa kanyang dibdib dahil sa ginawa ni Julian, nakakita si Naomi ng isang madaling mapagbubuntunan ng kanyang sakit. Ang lalaking ito, ang maruming estranghero na ito, ay nangahas na sirain ang tanging bagay na natitira sa kanyang dangal, ang kanyang kasal. Dali-daling lumapit si Naomi. Ang galit ay parang apoy na sumiklab sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagpihit ng mukha ni Isaiah sa gilid. Ang kapal ng mukha mo! Sino ka para dumiin ang pinakamahalagang araw ng buhay ko gamit ang marumi mong presensya? Ang boses ni Naomi ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Guard! Ilabas ang basurerong ito. Ngayon din! Ngunit sa halip na lumayo, mabilis na hinawakan ni Isaiah ang magkabilang balikat ni Naomi. Ang kanyang mga mata ay hindi kakitaan ng galit, kundi ng isang matinding pag-aalala na hindi maunawaan ng babae. Ma'am, makinig kayo. May baril sa taas. Papatayin kayo. Hindi natapos ni Isaiah ang kanyang sinasabi nang isang kakaibang tunog ang narinig mula sa car loft. Hindi ito ang tunog ng musika, kundi ang mabilis na pagbagsak ng isang bakal. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi inaasahan ng sinuman, hinila ni Isaiah si Naomi pababa at niyakap ang katawan nito
patungo sa malamig na sahig ng katedral. Isang matalas na haginit ng hangin ang dumaan sa mismong pwesto kung saan nakatayo si Naomi kanina. Ang tunog ng pagtama ng bala sa kahoy ng altar ay sapat na para magdulot ng matinding kaguluhan. Ang mga hiyawan ay napuno ang katedral. Ngunit sa gitna ng gulo, ang tanging nararamdaman ni Naomi ay ang init ng dugo na tumutulo mula sa braso ni Isaiah patungo sa kanyang puting gown. Ang lalaking sinampal niya, ang lalaking hinamak niya, ay kasalukuyang nakadagan sa kanya upang magsilbing kalasag. Tumingala si Naomi at doon niya nakita si Julian. Hindi ito lumapit para tulungan siya. Sa halip, nakita niya ang kanyang mapapangasawa na mabilis na tumatalikod. Tinatago ang isang itim na sobre sa loob ng kanyang tuksido habang sumasabay sa agos ng mga taong tumatakas. Walang lingon likod, walang bakas ng pag-aalala. Naiwan si Naomi sa sahig, sa gitna ng mga nagtumbahang bulaklak at nagkalat na mga petals ng rosas. Ang kanyang mundong binuo ng yaman at kapangyarihan ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang ang hininga ni Isaiah ay nararamdaman niya sa kanyang leeg, mabigat at hirap. Isang tanong ang pilit na kumakatok sa kanyang naguguluhan na isipan. Bakit ang taong itinaboy at minaliit ko ang siyang tanging nanatili sa tabi ko nang talikuran ako ng buong mundo? Ang katedral na kanina ay puno ng liwanag ay tila unti-unting nagdidilim sa paningin ni Naomi, habang ang pulang mantsa ng dugo sa kanyang damit ay patuloy na kumakalat, tulad ng katotohanang hindi na niya matatakasan pa. Ayusin mo ang iyong sarili, Naomi. Nakatitig ang buong mundo. Huwag mong ipakita na mahina ka sa harap ng isang basurero. Ang boses ni Doña Constancia ay kasing lamig ng marmol na sahig ng katedral. Habang ang paligid ay nababalot ng takot at kalituhan, ang kanyang ina ay hindi lumapit upang itanong kung maayos lang ba siya. Sa halip, ang mga kamay nito na may suot na mamahaling perlas ay abala sa pag-aayos ng gusot sa laylayan ng gown ni Naomi, na tila ba mas mahalaga ang hitsura ng tela kaysa sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Naomi, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo, sa tindi ng pangangatog. Lumingon siya sa gilid kung saan kinakaladkad ng mga security guard si Isaiah palabas ng simbahan. Ang lalaki ay hindi lumalaban. Ang kanyang mga mata na sandaling nagtagpo sa mga mata ni Naomi ay hindi naglalaman ng puot, kundi isang malalim na awa. Isang awa na mas masakit pa sa sampal na ibinigay ni Naomi sa kanya kanina. Paano ang isang taong nasa ibaba ng lipunan ay magagawang maawa sa isang tulad niyang nasa itaas? Julian, tawag ni Naomi, ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Ngunit ang kanyang mapapangasawa ay abala sa pakikipag-usap sa isang lalaking nakasuit sa labas ng pintuan ng katedral. Nakita ni Naomi ang palitan ng mga seryosong tingin at ang mabilis na pag-abot ni Julian ng isang bagay bago ito muling humarap sa kanya, suot ang kanyang pamilyar na maskara ng pag-aalala. "Hon, are you okay? God, I was so worried," sabi ni Julian habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Naomi, kundi sa paligid, na tila ba tinitiyak na walang nakakakita sa kanilang pag-uusap. "Sino ang kausap mo, Julian? At bakit iniwan mo ako sa sahig kanina?" Ang tanong ni Naomi ay puno ng pait. Isang maikling sandali ng pagkainis ang dumaan sa mukha ni Julian bago ito mabilis na napalitan ng isang mapanuring ngiti. "Hon, you're just traumatized. Masyado kang nagpapadala sa emosyon. I went to get the security, okay? Para sa safety mo rin yun. Huwag mo nang isipin ang kung ano-anong nakikita mo. You're just seeing things because of the shock." Ito na naman. Ang paraan ni Julian na gawin siyang parang baliw. Na tila ba ang sarili niyang mga mata ay hindi mapagkakatiwalaan. Gaslighting na balot sa bulaklak ng mga salita. Sa pilitang dinala si Naomi sa bridal suite ng katedral upang magpahinga
habang nililinis ang gulo sa loob. Doon, sa gitna ng katahimikan, binuksan ni Doña Constancia ang telebisyon. Ang balita ay mabilis na kumalat. Sinclair Tech and Real Estate. Iniimbestigahan sa isang lumang kaso ng kapabayaan. Ang balita ay tungkol sa isang sunog sa isang tenement. 10 taon na ang nakalilipas. Isang sunog na kumitil ng maraming buhay dahil sa substandard na materyales na ginamit ng kumpanya ng mga Sinclair. Habang naririnig ang balita, tila isang malamig na tubig ang ibinuhos kay Naomi. Naalala niya ang sinabi ni Isaiah kanina tungkol sa tenement. Yumuko si Naomi at doon niya napansin ang isang maliit na bagay sa sahig, malapit sa kanyang paanan. Ito ay isang piraso ng kahoy na krus mula sa isang sirang rosaryo. Ang rosaryo ni Isaiah na naputol nang hilahin siya nito pababa sa sahig. Pinulot niya ito. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nararamdaman ang gaspang ng kahoy sa kanyang balat. Sa kabila ng lahat ng brilyanteng suot niya, ang maliit at murang krus na ito ang tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. "Huwag kang makinig sa mga balitang yan ni Naomi," sabi ni Doña Constancia habang nakatingin sa salamin. "Ang mahalaga ay ang merger. Julian is the only one who can save our reputation now. Fix your face. We have a reception to attend." Walang nagawa si Naomi kundi ang sumunod. Ngunit nang kukunin na niya ang kanyang bag upang lumisan, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng kanyang buke ng mga bulaklak. Walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang kapirasong papel na may mga salitang tila isinulat ng may matinding galit. "Alam ko ang ginawa ng tatay mo sa tenement. Alam ko kung paano niyo pinatay ang pamilya ko. Hindi ka ligtas sa altar na ito, Naomi Sinclair. Ang dugo sa iyong gown ay simula pa lamang. Ang hangin sa silid ay tila biglang nawala." Ang bawat tibok ng puso ni Naomi ay naging isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Sino ang nag-iwan nito? Si Isaiah ba? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang mga taong nakapaligid sa kanya? Habang papalabas siya ng suite, ang liwanag ng katedral ay tila hindi na kasing ningning ng dati. Bawat anino ay tila may dalang banta, at ang bawat ngiti ni Julian ay tila isang babala. Kailan ba naging isang kulungan ang kanyang pangarap na kasal? At sino ang tunay na kaaway? Ang lalaking nasa labas na may dumi sa kamay, o ang lalaking nasa tabi niya na may dumi sa kaluluwa? Ang amoy ng nabubulok na basura at stagnant na tubig sa estero ang sumalubong kay Isaiah pagpasok niya sa eskinita ng Sitio Esperanza. Malayo ito sa bango ng mga mamahaling bulaklak sa katedral na naiwan niya kanina. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat, hindi lamang dahil sa sugat sa kanyang braso, kundi dahil sa hapdi ng sampal na nakuha niya mula sa babaeng iniligtas niya. "Isaiah? Apo, ikaw ba yan?" Ang boses ni Lola Rosa ay mahina, ngunit puno ng pag-aalala. Nanggagaling sa loob ng kanilang dampa na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero. Pilit nang ngumiti si Isaiah at pumasok sa loob. "Opo, Lola. Pasensya na po at ginabi ako." Hindi nakaligtas sa malinaw na mga mata ni Lola Rosa ang punit sa uniforme ni Isaiah at ang tuyong dugo na nakadikit sa kanyang balat. Agad na kumuha ang matanda ng isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na basahan. Sa bawat dampi ng basahan sa kanyang sugat, hindi maiwasan ni Isaiah ang mapapikit. Ngunit ang mas masakit ay ang gunita ng mga mata ni Naomi, puno ng pandidiri at puot. "Sila rin ang may-ari ng tenement na yon, di ba, Lola?" Ang tanong ni Isaiah. Ang boses niya ay gumaralgal. "Ang kumpanya ng mga Sinclair. Ang kumpanyang pumatay kina nanay at tatay." Tumigil ang kamay ni Lola Rosa. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang amoy ng usok at ang tunog ng mga bumabagsak na semento
ay tila sariwa pa rin sa kanilang isipan. Isang gabi ng lagim kung saan ang kanilang tahanan ay naging isang malaking hurno dahil sa kapabayaan ng isang mayamang pamilya na mas pinahalagahan ng kita kaysa sa kaligtasan ng mga mahihirap. Wala tayong magagawa, Isaiah. Malalaking tao sila. Malungkot na sabi ni Lola Rosa habang tinatali ang benda sa braso ng apo. Hayaan mo na ang katarungan sa langit. Hindi sapat ang langit, Lola. Ang mga katulad nila ay patuloy na nananapak dahil walang lumalaban. Mariing sabi ni Isaiah. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng isang hindi pamilyar na tunog sa kanilang lugar. Ang malakas na pag-ugong ng isang makina ng mamahaling sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto sa dulo ng eskinita. Ang liwanag ng headlights nito ay tila nanunuri sa kadiliman ng Sitio Esperanza. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, ang parehong lalaking nakita ni Naomi na kausap ni Julian sa katedral. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang makapal na brown envelope. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa maputik na daan ay tila isang insulto sa lugar na yon. Isaiah Bennett? Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng bakal. May mensahe sa iyo si Mr. Julian. Masyado kang naging pakialamero sa simbahan kanina. May mga bagay na hindi dapat pinapakialaman ng isang taong tulad mo. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang lola mo bukas. Tumayo si Isaiah. Hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Lola Rosa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Sabihin mo sa amo mo, hindi ako natatakot sa kanya. Alam ko ang ginagawa niyo. Ngumisi ang lalaki at inihagis ang sobre sa paanan ni Isaiah. Huwag kang magmalinis. Basahin mo yan. Baka magulat ka kung sino talaga ang pumatay sa pamilya mo. 10 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ang mga Sinclair ang may kasalanan. May traidor sa loob ng tenement niyo noon. At ang taong yun ay malapit sa iyo. Bago pa makasagot si Isaiah, mabilis na pumasok ang lalaki sa sasakyan at mabilis itong humarurot paalis. Nag-iiwan ng usok at alikabok na nagpasinghap kay Lola Rosa. Dahan-dahang pinulot ni Isaiah ang sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ang selyo nito. Sa loob ay may mga lumang dokumento ng payroll at isang litrato. Isang litrato ng kanyang namayapang ama na may hawak na isang tumpok ng pera kasama ang tatay ni Naomi Sinclair. Lola, ano ito? Bulong ni Isaiah. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang liwanag ng gasera sa loob ng dampa ay tila unti-unting namamatay, tulad ng huling pag-asa sa isipan ni Isaiah. Ang lihim ng kahapon ay hindi lamang pala tungkol sa galit sa mga Sinclair, kundi tungkol sa isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa sarili niyang ama. Ang sikat ng araw ay hindi magawang pumasok sa madilim at masikip na eskinita ng Sitio Esperanza. Para kay Naomi Sinclair na sanay sa malalawak at kumikinang na mga pasilyo ng kanilang kumpanya, ang lugar na ito ay isang nakakapigil hiningang kulungan. Ang amoy ng piniritong isda na humahalo sa amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay nagdulot ng kakaibang panginginig sa kanyang sikmura. Ang kanyang mamahaling sapatos na idinisenyo sa Italia ay nalubog sa maitim na putik at ang bawat titig ng mga residente, puno ng pagtataka at hindi maitatagong puot, ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bakit ba siya narito? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Matapos matanggap ang nagbabantang sulat tungkol sa tenement, hindi niya makuhang maniwala sa mga kasinungalingan ni Julian. Kailangan niya ng sagot. At ang tanging taong maaaring magbigay nito ay ang lalaking isinumpa niya kahapon. Nakita niya ang dampa sa dulo ng eskinita. Ang bubong na yero nito ay kinakalawang na at ang pinto ay isang manipis na plywood. Bago pa siya makakumatok, kusang bumukas ang pinto.
Bumulaga sa kanya si Isaiah. Hawak ang isang balde ng tubig na may halong sabon panlaba. Ang malamig na titig ni Isaiah ay sapat na upang mapaatras si Naomi. Wala na ang takot sa mga mata ng lalaki. Ang naiwan ay isang pader ng yelo. Ano ang ginagawa ng isang prinsesa sa basurahan? Ang tanong ni Isaiah. Ang boses ay puno ng pait. Huminga ng malalim si Naomi. Pinilit itago ang kaba na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Kailangan nating mag-usap tungkol sa tenement at sa sulat na natanggap ko pagkatapos ng nangyari sa katedral. Napahinto si Isaiah. Ang matigas na ekspresyon sa kanyang muka ay bahagyang kumibot. Nilapag niya ang balde at tiningnan si Naomi mula ulo hanggang paa. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit kami nawalan ng bahay at ng mga mahal sa buhay. Hindi sapat ang sorry sa buhay na kinuha niyo. Wala akong alam sa ginawa ng tatay ko. Ang sagot ni Naomi, halos maging isang pagsusumamo ang kanyang tono. Isaiah, kailangan kong malaman ng totoo. May nag-iwan ng sulat sa akin. May nagtatangka sa buhay ko at kasabwat ang pamilya ko. Gusto mo malaman ang totoo? Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Isaiah. Pumasok siya sa loob at pagbalik ay may hawak na siyang isang lumang litrato at mga papel. Inihagis niya ito sa paanan ni Naomi. Ayan ang totoo mo. Ang tatay ko na kinuha ng tatay mo para maging pabo. Binayaran para manahimik tungkol sa mga substandard na materyales. Pareho silang naging demonyo at kami ang naiwang nagbabayad. Yumuko si Naomi upang pulutin ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga pangalan at halaga, tila isang mabigat na bato ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang tatay na pinagmamalaki niya, ang haligi ng Sinclair Tech, ay isang mamamatay tao. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng mga abo at buto ng mga inosenteng tao. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Naomi ay nagsimulang tumulo, umaagos sa kanyang mamahaling makeup. Sa unang pagkakataon, ang kanyang yaman ay walang silbi para protektahan siya sa sakit ng katotohanan. Umalis ka na, Naomi. Walang lugar ang katulad mo rito. Wala kang magagawa para sa amin kundi ang dagdagan ang aming paghihirap. Mariing sabi ni Isaiah, tinalikuran na sana siya upang bumalik sa paglalaba. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang nakakakilabot na tunog. Ang matalim na iyak ng mga gulong ng motor at ang kasunod nitong matatapang na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Isang grupo ng mga lalaking nakabanet ang mabilis na dumaan at ang mga bunganga ng kanilang mga baril ay nagliliyab sa direksyon ni Naomi. Sa isang iglap, nawala ang galit sa mata ni Isaiah. Ang pagiging tagapagligtas niya ay nangibabaw. Mabilis niyang inabot ang bewang ni Naomi at buong lakas na hinila ang babae papasok sa loob ng dampa bago pa man tumama ang isang bala sa huling pwesto ni Naomi. Ang mga putok ng baril ay sumalpok sa kinakalawang na yero ng dampa, lumilikha ng isang mabigat na pakiramdam ng takot. Sa dilim ng loob ng bahay, yakap ng mahigpit ni Isaiah si Naomi. Pareho silang nakadapa sa sahig na lupa, habang ang dibdib nila ay mabilis na nag-iigting sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang babaeng itinuturing niyang kaaway ay ngayon ay nasa kanyang mga bisig, nanginginig tulad ng isang mahinang ibon. At sa sandaling iyon, alam ni Isaiah na ang tadhana ay naglalaro sa kanila. Pinag-uugnay ang kanilang mga buhay sa isang laro kung saan ang talo ay hindi lang yaman, kundi pati na rin ang kanilang mga buhay. Huwag kang malikot. Manatili kang nakadapa kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Ang boses ni Isaiah ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot, habang ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga ni Naomi sa ibabaw ng lupang sahig. Ang amoy ng pulbura at ang tunog ng pagpigtas ng mga bala sa manipis na yero ng dampa ay tila isang bangungot na ayaw matapos.
Sa bawat putok, nararamdaman ni Naomi ang lalong paghigpit ng hawak ni Isaiah sa kanyang mga balikat. Ang init ng katawan ng lalaki ay kabaligtaran ng malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nang tumigil ang ingay ng mga motor at mapalitan ito ng isang nakatutulig na katahimikan, hindi agad gumalaw si Isaiah. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, nakadapa sa dumi at pinagbuklod ng iisang panganib. Lola! Lola Rosa, ayos lang po ba kayo? Sigaw ni Isaiah habang dahan-dahang bumabangon at tinutulungan si Naomi na tumayo. Mula sa likod ng isang lumang kurtina na nagsisilbing pinto ng isa pang silid, lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na rosaryo at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na tila hindi kayang basagin ng anumang kaguluhan. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Naomi si Lola Rosa. Inasahan ni Naomi ang galit. Inasahan niya ang pagtaboy. Ngunit ang matanda ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Diyos ko, iya, ang putla mo. Halika, maupo ka muna. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na konsensya ni Naomi. Tumingin siya sa paligid ng dampa. Nakita niya ang mga butas sa dingding na ngayon ay may mga bakas na ng bala. Nakita niya ang isang maliit na altar kung saan may nakasandal na mga litrato ng mga magulang ni Isaiah na may itim na laso. Bawat sulok ng bahay na ito ay sumisigaw ng katotohanan. Sila ang biktima at siya ang anak ng salarin. Pasensya na po. Ako po ang dahilan kung bakit kayo nanganganib. Bulong ni Naomi, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni Lola Rosa dahil sa tindi ng hiya. Hindi ikaw ang may hawak ng baril, iha. Huwag mong pasanin ang kasalanan ng iba. Mahinahong sagot ng matanda bago bumaling kay Isaiah. Isaiah, kumuha ka ng tubig at linisin mo ang putik sa damit ng panauhin natin. At dalhin mo rito ang lumang duster na nasa baul. Hindi nakapagsalita si Isaiah, bagamat may pagtutol sa kanyang puso, sumunod siya sa utos ng kanyang lola. Iniwan niya si Naomi na nakaupo sa isang lumang bangko habang ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga dokumentong nabasa niya kanina. Sa loob ng maliit na banyong gawa sa mga pinagtagpi-tagping yero, pinalitan ni Naomi ang kanyang maruming designer gown. Isinuot niya ang hiram na duster ni Lola Rosa. Isang lumang telang may kupas na disenyo ng mga bulaklak. Nang tumingin siya sa maliit at basag na salamin, hindi na niya nakilala ang sarili. Ang ice queen ng Sinclair Tech ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng hubad ang yaman, hubad ang kapangyarihan, at tanging ang kanyang sugatang kaluluwa ang natitira. Paglabas niya, nadatnan niya si Isaiah na seryosong nag-aayos ng mga nabasag na gamit. Tumigil ang lalaki at tumingin sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata ni Isaiah nang makita si Naomi na suot ang damit ng kanyang lola, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-iwas. Dito ka muna. Mas ligtas ka rito kaysa sa labas habang mainit pa ang mga tauhan ni Julian, sabi ni Isaiah nang hindi tumitingin sa kanya. Bakit mo pa rin ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Tanong ni Naomi. Dahil hindi ako katulad nyo, maikling sagot ni Isaiah. Lalapit na sana si Naomi kay Isaiah nang mahagip ng kanyang paningin ang isang lumang litrato na nakadikit sa isang bahagi ng dingding, malapit sa kinalalagyan ng mga dokumento ng kanyang ama. Nilapitan niya ito at naramdaman niya ang biglang pagtigil ng kanyang hininga. Sa litrato, nakatayo ang kanyang tatay, si Eduardo Sinclair, kasama ang isang batang lalaki na nakasuot ng graduation toga. Sa tabi nila ay isang pamilyar na mukha na mas bata pa ng ilang taon, si Julian. Isaiah, kailan pa naging magkakilala ang tatay ko at si Julian? Nanginginig na tanong ni Naomi
habang itinuturo ang litrato. Lumapit si Isaiah at tinignan ang litrato ng may mapait na ekspresyon. Si Julian ay ang scholar ng tatay mo noon pa man. Siya ang paboritong proyekto ni Eduardo Sinclair bago pa siya naging fiancé mo. Ang akala ko ay alam mo. Ang katotohanan ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa leeg ni Naomi. Hindi aksidente ang pagdating ni Julian sa buhay niya. Hindi pag-ibig ang nagdala rito. Lahat ng ito ay isang maingat na planong nagsimula pa maraming taon na ang nakalilipas. Ang magaspang na tela ng hiniram na duster ay tila isang paalala sa bawat sandali na hindi na siya ang dating Naomi Sinclair. Sa loob ng maliit na dampa ni Isaiah, ang oras ay hindi sinusukat ng mga mamahaling relo, kundi ng unti-unting pagtulo ng tubig mula sa gripo at ang mabagal na pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame. Gustong tumulong ni Naomi. Gusto niyang pakiramdaman na may silbi siya sa kabila ng lahat ng gulo. Ngunit nang hawakan niya ang espongha para hugasan ang mga pinagkainan, ang kanyang mga kamay na sanay sa manicure at malalambot na losyon ay tila naging banyaga. Ang amoy ng murang sabon panlaba ay bago sa kanyang pang-amoy at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hapdi ng isang maliit na hiwa sa kanyang daliri mula sa gilid ng isang lata. Akin na yan. Mas lalo mo lang pinapatagal ang trabaho. Ang malamig na boses ni Isaiah ay nanggaling sa kanyang likuran. Hindi lumingon si Naomi, ngunit hinayaan niyang kunin ni Isaiah ang espongha mula sa kanyang kamay. Ang hindi sinasadyang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi pamilyar kay Naomi. Isang init na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Pasensya na. Gusto ko lang namang makatulong, bulong ni Naomi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga paa na ngayon ay suot ang mga tsinelas na diguma. Hindi mo kailangang magpanggap na isa ka sa amin, Naomi. Hindi na babago ng duster ang apelyido mo. Sagot ni Isaiah. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang talim sa kanyang tono. Nang dumating ang oras ng pananghalian, inihanda ni Lola Rosa ang isang simpleng putahe, pritong tuyo, kamatis, at mainit na kanin na nakalagay sa gitna ng mesa. Walang kubyertos, walang telang napkin. Halika na, iha. Kumain na tayo. Anyaya ni Lola Rosa ng may ngiti na tila walang bahid ng puot sa mundo. Naupo si Naomi sa tapat ni Isaiah. Nakita niyang dahan-dahang gumagawa ng maliit na tumpok ng kanin si Isaiah gamit ang kanyang mga daliri. Isinasama ang piraso ng tuyo bago ito isubo ng may kagustuhan. Tila may sining sa bawat galaw nito. Isang paraan ng pagkain na puno ng dignidad sa kabila ng kakulangan. Ganito yun, sabi ni Isaiah nang mapansin ang pag-aalinlangan ni Naomi. Kinuha niya ang kamay ni Naomi. Ang kanyang malalaking daliri ay dahan-dahang gumabay sa maliliit na daliri ng babae upang turuan itong magsubo. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Ang amoy ng tuyo ay naging kasing bango ng pinakamahal na steak sa Makati. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ay napuno ng isang tensyong nakakasilaw. Ang kilig na nararamdaman ni Naomi ay hindi dahil sa isang engrandeng regalo, kundi sa pagiging tao sa harap ng isang lalaking itinuring niyang basura. Isang masarap na pait ang nanahan sa kanyang puso. Masarap dahil sa pakiramdam ng pagtanggap at pait dahil alam niyang hindi ito magtatagal. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng isang hindi inaasahang tunog mula sa ibabaw ng maliit na cabinet. Ang pag-vibrate ng cellphone ni Naomi. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Julian. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Julian ay nanggaling sa kabilang linya. Hindi galit, kundi nakakatakot ang tamis. Mahal. Nasaan ka na? Masyado ka nang nagtatagal sa basurahan. Alam mo namang mahina ang puso ng mami mo, di ba? Sabi niya, kung hindi ka babalik bago lumubog ang araw, baka hindi na niya kayaning uminom ng gamot.
Huwag mong pilitin ang sarili mong maging bayani, Naomi. Bumalik ka rito o mawawala ang nanay mo. Nabitawan ni Naomi ang kanyang pagkain. Ang bawat salita ni Julian ay parang isang kadenang humihila sa kanya, pabalik sa kulungang ginto. Anong problema? Tanong ni Isaiah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan ko nang umalis. Si Mommy, si Julian. Hindi matapos ni Naomi ang kanyang sasabihin dahil sa tindi ng kaba. Bago pa makasagot si Isaiah, ang katahimikan ng eskinita ay muling binasag. Hindi ng baril, kundi ng tunog ng marahas, na pagpreno ng ilang itim na sasakyan sa tapat mismo ng dampa. Isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng security ang bumaba. At sa gitna nila ay lumabas ang isang babaeng may suot na itim na belo at may hawak na mamahaling abaniko. Si Doña Constancia. Ang bawat hakbang ng kanyang ina sa putikan ay may kasamang pandidiri. Nang makita nito si Naomi na suot ang kupas na duster sa loob ng maruming bahay, ang mukha ni Constancia ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa isang matinding pagkamuhi. Nakakasuka ka, Naomi. Ang boses ni Constancia ay umalingaw-ngaw sa loob ng dampa. Ang isang Sinclair ay hindi kailanman dapat makitang kasama ang mga basura. Sumama ka sa akin ngayon din, bago ko ipagiba ang barong-barong na ito kasama ang mga taong naninirahan dito. Humarang si Isaiah sa harap ni Naomi, ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Constancia ang kanyang kamay upang ituro ang kanyang mga bodyguard. Ang panganib ay hindi na lamang para kay Naomi, kundi para sa pamilyang nagbigay sa kanya ng kanlungan. Ang malamig na hangin sa loob ng mansyon ng mga Sinclair ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Naomi. Sa halip, tila ito ay naging isang masikip na pader na unti-unting sumasakal sa kanya. Pagkapasok pa lamang nila sa malawak na sala, ang tunog ng pagsara ng malaking pinto ay tila naging hudyat ng kanyang pagkakabilanggo. Ang kanyang ina, si Doña Constancia, ay hindi man lamang lumingon sa kanya. Dire-diretso itong umakyat sa itaas habang pinapaypayan ang sarili. Iniwan si Naomi sa gitna ng sala na suot pa rin ang kupas na duster ni Lola Rosa. Isang dahan-dahang palakpak ang nanggaling sa madilim na bahagi ng hagdanan. Lumabas si Julian, ang kanyang tuxedo ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay wala na ang mapagkunwaring tamis. May hawak siyang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nanunuri. Puno ng pangungutya habang tinitignan ang itsura ni Naomi. Tignan mo nga naman, ang reyna ng Sinclair Tech mukha ng basahan. Ang boses ni Julian ay parang isang laso na nadahan-dahang kumakalat sa silid. Nagustuhan mo ba ang pananatili sa piling ng basurerong yon ng Naomi? Masarap ba ang amoy ng kahirapan? Bakit, Julian? Ang tanong ni Naomi. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng puot. Bakit kailangang dumanak ang dugo? Bakit kailangang may mamatay para lang sa ambisyon mo? Tumawa ng malakas si Julian. Isang tunog na walang bakas ng saya. Nilapitan niya si Naomi at hinawakan ng mahigpit ang panga nito. Pinilit ang dalaga na tumingin sa kanya. Dahil ang mundong ito ay para lamang sa mga taong marunong kumuha ng gusto nila. Ang tatay mo, si Eduardo, ay hindi naging mayaman sa pamamagitan ng pagiging mabait. Tinuruan niya ako. Ginamit niya ako para itago ang mga bahid ng dumi ng kumpanyang ito. At ngayon, oras na para ako naman ang mag-ani. Inamin ni Julian ang lahat. Sa loob ng maraming taon, palihim niyang ninanakawan ang kumpanya ng mga Sinclair sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang merger na plano nila ay hindi para iligtas ang kumpanya, kundi para tuluyan itong sipsipin at iwanang bangkay. Wala kang silbi kung wala ang yaman mo, Naomi. Bulong ni Julian, ang kanyang hininga ay amoy alak at panganib. Isang pirma mo lang ang kailangan ko sa mga dokumentong ito at maaari mo nang balikan ang dumi sa eskinita.
Pero hanggat hindi mo ginagawa yon, mananatili ka sa kwartong ito. Walang telepono, walang internet, walang tulong. Marahas na itinulak ni Julian si Naomi patungo sa hagdanan. Ang mga bodyguard ay mabilis na humarang sa lahat ng labasan. Habang paakyat si Naomi sa kanyang sariling silid na ngayon ay naging isang selda, naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay na tumama sa kanyang binti sa loob ng bulsa ng duster. Isang maliit na screwdriver. Naalala niya, nakuha niya ito kanina nang sinubukan niyang ayusin ang sirang radyo sa dampa ni Isaiah. Isang maliit at tila walang kwentang bagay, ngunit sa pagkakataong ito, ito ang kanyang tanging sandata. Dahan-dahan niyang kinapa ang bakal nito, ang talim nito ay nagbigay sa kanya ng isang mitya ng pag-asa. Lumipas ang ilang oras. Ang kadiliman ng gabi ay bumalot sa mansyon. Sinubukan ni Naomi na gamitin ang screwdriver upang luwagan ang lock ng kanyang pinto. Ngunit bago pa man niya ito matapos, narinig niya ang pag-uusap sa labas ng kanyang silid. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Julian na may kausap sa telepono, nakaharap sa isang laptop na nakakabit sa security system ng mansyon. "Nakuha niyo na ba?" tanong ni Julian sa telepono. Isang ngising demonyo ang gumuhit sa kanyang labi. "Magaling! Siguraduhin niyo na hindi makakawala ang matandang yon. Siya ang gagamitin nating pain para lumabas ang daga." Kinabahan si Naomi. Mabilis niyang tinignan ang screen ng laptop na naiwang nakabukas ni Julian nang sandaling pumasok ito sa kabilang silid upang kumuha ng dokumento. Ang mga mata ni Naomi ay nanlaki sa tindi ng takot. Sa screen ng CCTV, nakita niya ang isang pamilyar na eskinita. Ang dampa ni Isaiah ay napapaligiran ng mga lalaking nakaitim. Nakita ni Naomi ang marahas na paghila ng mga ito kay Lola Rosa. Ang matanda ay walang laban habang isinasakay sa isang itim na van. Si Isaiah ay wala sa paligid. Malamang ay nagtatrabaho pa sa kanyang night shift. Ang puso ni Naomi ay tila sasabog sa tindi ng galit at takot. Ang maskara ni Julian ay hindi lamang pala tungkol sa pera. Handa siyang pumatay ng inosenteng matanda para lamang makuha ang gusto niya. Nanginginig ang mga kamay ni Naomi habang hawak ang screwdriver. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang iligtas si Lola Rosa bago pa bumalik si Isaiah at mahulog sa patibong ni Julian. Pero paano siya makakatakas sa isang bahay na puno ng mga bantay? Ang bawat pag-ikot ng screwdriver sa maliit na tornilyo ng bintana ay tila isang tibok ng puso na mabilis at marahas. "Diyos ko, tulungan niyo po ako." Bulong ni Naomi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim, habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang noo. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang mga kuko na nababakbak na o ang hapdi ng kanyang mga palad. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lola Rosa sa CCTV, ang matandang walang kamuwang-muwang na ngayon ay naging biktima ng kanyang maling pag-ibig kay Julian. Nang sa wakas ay bumukas ang bintana, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Walang alinlangan, lumabas si Naomi at bumaba sa pamamagitan ng matatandang puno ng ubas na gumagapang sa pader ng mansyon. Ang kanyang duster ay sumabit sa mga tinik. Napunit ito, ngunit patuloy siyang gumalaw. Sa labas ng tarangkahan, hindi siya lumingon sa kanyang tahanan. Para sa kanya, ang mansyong yon ay hindi na kanlungan, kundi isang libingan ng mga lihim. Samantala, sa isang abandonadong bodega, sa gilid ng pantalan, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay naging saksi sa isang madilim na tagpo. Nakatali si Lola Rosa sa isang sirang silya. Ang kanyang bibig ay may busal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Nasaan si Naomi? Ang boses ni Isaiah ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Naglalakad siya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at puno ng tensyon. Ang kanyang uniforme ay may mantsa pa rin ng dugo mula sa katedral.
at ang kanyang braso ay may benda. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang sundalong handang mamatay. Isang malakas na ilaw ang biglang bumukas, nakatutok sa mukha ni Isaiah. Mula sa itaas ng isang bakal na hagdanan, lumitaw si Julian. Hawak niya ang isang baril. Nakatutok ito ng direkta sa ulo ni Lola Rosa. Wala rito ang prinsesa mo, Isaiah. Uyam ni Julian. Ang kanyang tawa ay may halong baliw na tono. Masyado kang naging matapang para sa isang hamak na janitor. Akala mo ba ay mababago mo ang takbo ng mundo dahil lang nailigtas mo si Naomi? Ang mga tulad mo ay ipinanganak para tapakan at ang mga tulad ko ay ipinanganak para maghari. Pakawalan mo ang lola ko, Julian. Wala siyang kinalaman dito, mariing sabi ni Isaiah. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang galit mo ay nasa akin, nasa pamilya ni Naomi. Huwag kang mandamay ng inosente. Dignidad? Iyan ba ang ipinaglalaban mo? Tumawa si Julian at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang dignidad ay hindi nakakabusog. Ang dignidad ay hindi nakakabili ng hustisya. Panoorin mo kung paano mawawala ang lahat sa'yo sa isang kalabit lang ng daliri ko. Ikinasa ni Julian ang baril. Ang tunog ng mekanismo ng sandata ay tila isang hatol ng kamatayan sa loob ng bodega. Ngunit bago pa man niya matuloy ang kanyang balak, isang boses ang nanggaling sa bukana ng bodega. Julian, tumigil ka! Humahango si Naomi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga paa ay may mga sugat at dumi. At ang duster na suot niya ay halos maging basahan na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang tapang na hindi pa nakikita ni Julian kailanman. Mabilis na tumakbo si Naomi, hindi patungo kay Isaiah, kundi direkta kay Lola Rosa. Sa gitna ng panganib, binalot niya ng kanyang mga bisig ang matanda, ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Ang anak ng taong sumira sa buhay ni Lola Rosa ay ngayon ay nakahandang mamatay para rito. Kung papatayin mo siya, Julian, kailangan mo muna akong daanan, deklara ni Naomi. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa mga ghost projects, tungkol sa pakikipagsabwatan mo kay Papa. Nakarecord ang lahat sa cloud system ng kumpanya na binuksan ko bago ako tumakas. Isang putok lang at automatikong ipapadala ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani. Ang mukha ni Julian ay namutla. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay unti-unting nadudurog. Ngunit ang galit at desperasyon ay mas nanaig. Kung ganoon, wala na rin akong mawawala. Ungol ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at muli niyang itinutok ang baril. Ngunit sa pagkakataong ito, kay Naomi na nakatutok ang dulo ng baril. Nakita ni Isaiah ang paggalaw ng daliri ni Julian sa gatilyo. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Buong lakas na sumigaw si Isaiah at mabilis na tumakbo upang harangin ang bala. Isang matalas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bodega. Kasunod nito ay ang mabigat na tunog ng isang katawang bumabagsak sa semento. Ang pulang likido ay dahan-dahang kumalat sa malamig na sahig, humahalo sa alikabok at kalawang, habang ang hiyaw ni Naomi ay umalingaw-ngaw, puno ng sakit na tila dudurog sa puso ng sinumang makakarinig. Ang malagim na katahimikan sa loob ng bodega ay mas nakakabingi kaysa sa putok ng baril na katatapos lang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng nag-aalabok na sahig, dahan-dahang bumagsak si Isaiah. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang balikat kung saan dumadaloy ang malapot at mainit na dugo. Ang bawat patak nito sa semento ay tila isang mabigat na batingaw na nagpapaalala sa tindi ng sakripisyong kanyang ginawa. Isaiah, hindi, huwag, mangyaring huwag. Ang hiyaw ni Naomi ay puno ng pagdurusa habang mabilis siyang lumalapit at kinakalong ang ulo ng lalaki. Ang kanyang mga kamay
na dati ay tanging mga alahas at mamahaling gamit lang ang hinahawakan, ay ngayon ay naliligo sa dugo ng taong minaliit niya noon. Ayos! Ayos lang ako, ma'am. Hirap na bulong ni Isaiah. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Sa kabila ng sakit, nagawa pa rin niyang suklian ng isang nanghihinang ngiti ang pag-aalala sa mga mata ni Naomi. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Julian na tumakas. Ang paligid ng bodega ay biglang nabalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na dumating ng mabilis. Ang hiyaw ng mga sirena sa malayo ay tila isang koro ng katarungang matagal nang hinihintay. Ang digital na bitag na inihanda ni Naomi, ang mga dokumentong automatikong naipadala sa cloud system ay nagbigay ng sapat na ebidensya upang tapusin ang paghahari-harian ni Julian. Wala kayong ebidensya! Pakawalan niyo ako! Sigaw ni Julian habang pinipigilan ng mga awtoridad. Ang kanyang dating makinis na muka ay ngayon ay puno ng dumi at takot. Ang kanyang dignidad na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ngunit ang mas matinding labanan ay naganap nang pumasok sa eksena si Doña Constancia. Dumating siya kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang tindig ay nananatiling matigas at mapagmataas sa kabila ng dumi sa paligid. Naomi, tumayo ka riyan at ayusin mo ang iyong sarili. Ang boses ng kanyang ina ay walang bahid ng awa para sa sugatang si Isaiah. Huwag mong hayaang makita ka ng media na nasa ganyang kalagayan. Maglalabas tayo ng pahayag na biktima ka ng kidnapping at ang taong iyan ay isa lamang sa mga suspek. Dahan-dahang tumayo si Naomi. Sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakikita sa kanyang mga mata kapag kaharap ang kanyang ina. Ang takot ay napalitan ng isang malalim at malamig na desisyon. Hanggang kailan ka magsisinungaling, Mami? Ang tanong ni Naomi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, na mas matalas pa sa kutsilyo. Hanggang kailan mo itatago ang mga bangkay sa ilalim ng ating mansyon? Ang taong tinatawag mong suspek ay ang taong nagligtas sa buhay ko ng 2 beses. At ang taong pinagkakatiwalaan mo, si Julian, ay ang taong pumatay sa kaluluwa ng pamilyang ito. Huwag kang sumagot sa akin ng ganyan. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Sigaw ni Constancia. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Lahat? Ang tinutukoy mo ba ay ang yaman na galing sa dugo ng mga tao sa tenement? Ang yaman na bunga ng panloloko niyo ni Papa? Humakbang si Naomi patungo sa harap ng mga pulis at ng ilang miyembro ng media na nagsisimula ng kumuha ng larawan. Makinig kayong lahat. Ako si Naomi Sinclair at simula sa araw na ito, tinatalikuran ko ang aking mana. Isinusuko ko ang bawat sentimo ng yaman ng Sinclair Tech upang gamitin sa rehabilitasyon ng mga biktima ng sunog. 10 taon na ang nakalilipas. Isang sama-samang singhap ng pagkagulat ang narinig sa buong bodega. Ang mukha ni Constancia ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang dangal ng pangalang Sinclair, ay winasak ng sarili niyang anak sa harap ng buong mundo. Wala kang mapupuntahan, Naomi. Maghihirap ka. Bulyaw ng kanyang ina habang kinakaladkad palayo ng mga abogado upang iwasan ng media. Hindi lumingon si Naomi. Lumapit siya sa stretcher kung saan isinasakay na si Isaiah sa ambulansya. Ang kanyang mamahaling duster ay basahan na, ang kanyang mukha ay may mga bakas ng luha at dumi. Ngunit sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, naramdaman ni Naomi na siya ay malaya. Ang mga higante ng kanyang buhay, ang kanyang ina, si Julian, at ang gintong kulungan ng kanyang yaman ay tuluyan ng bumagsak. Habang umaandar ang ambulansya, naiwan si Naomi na nakatayo sa gitna ng madilim na pantalan. Walang yaman, walang tirahan, ngunit may isang pusong handa ng magsimulang muli. Ang puting kisame ng ospital ay unti-unting luminaw sa paningin ni Isaiah. Ang unang bagay na naramdaman niya
ay hindi ang hapdi ng sugat sa kanyang balikat, kundi ang bigat ng isang kamay na nakapatong sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang nilingon ang gilid ng kanyang kama at doon niya nakita si Naomi. Ang dating ice queen ng Makati ay natutulog ng nakaupo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang makapal na makeup. Ang tanging natira ay ang kapayapaan sa kanyang muka, na ngayon ay nababalot ng kapayakan. Nang magising si Naomi, ang kanyang mga mata ay agad na nagningning nang makitang dilat na si Isaiah. "Gising ka na. Salamat sa Diyos," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. "Bakit narito ka pa rin?" Mahinang tanong ni Isaiah. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Sabi sa balita, tinalikuran mo na raw ang lahat." Ngumiti si Naomi. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Tinalikuran ko ang yaman na hindi naman sa akin, Isaiah. Pero nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang sarili ko. At ang pagkakataong itama ang lahat." Sa mga sumunod na linggo, ang Sitio Esperanza ay naging saksi sa isang himala. Hindi ito ang himala ng biglang pagyaman, kundi ang himala ng pagbabago. Gamit ang natitirang legal na pondo na nakuha ni Naomi mula sa pagbuwag sa mga tiwaling sangay ng kumpanya, itinatag niya ang Sinclair Bennett Foundation. Hindi na ito tungkol sa malalaking building, kundi tungkol sa pagpapatayo ng mga ligtas na tahanan para sa mga biktima ng nakaraan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga barong-barong, bumalik si Naomi sa dampa ni Lola Rosa. Hindi na siya dumarating sakay ng isang itim na SUV. Naglalakad na siya sa gitna ng eskinita, suot ang simpleng t-shirt at pantalon, bumabati sa mga kapitbahay na dati ay kinatatakutan niya. "Oh iha, nandyan ka na pala. Halika. Nagluto ako ng ginataang kalabasa." Masayang bati ni Lola Rosa habang nakaupo sa kanyang paboritong silya. "Tulungan ko na po kayo, Lola," ani Naomi. Ngayon, marunong na siyang humawak ng sandok. Marunong na siyang mag-ingat sa apoy ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang palamuti na naitampok sa kanyang balat. Nang dumating si Isaiah mula sa kanyang huling physical therapy, nadatnan niya si Naomi sa labas ng dampa. Pinapanood ang unang pagsulpot ng mga bituin. Tumabi siya sa dalaga. Ang layo ng kanilang mga balikat ay sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa. "Hindi ko akalain na makikita kitang ganito kasaya sa gitna ng hirap," sabi ni Isaiah, nakatingin din sa langit. "Hindi ito hirap, Isaiah. Ito ang buhay," sagot ni Naomi. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Isaiah. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng kusa. Isang kilig moment na tahimik, banal, at puno ng pangako. Walang salita. Tanging ang tunog ng hangin at ang malalayong hiyaw ng mga bata sa eskinita ang saksi sa pagtatagpo ng kanilang mga puso. "Naomi," simula ni Isaiah, ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. "Gusto kong ituloy ang engineering. Gusto kong ako mismo ang magdisenyo ng mga bahay na itatayo natin. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo, hindi bilang isang janitor, kundi bilang lalaking kaya kang protektahan." "Karapat-dapat ka na, Isaiah. Noon pa man," tugon ni Naomi habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang biglang ubo mula sa loob ng dampa. Isang ubong tuyo at tila may dalang bigat. Nakita ni Naomi at Isaiah si Lola Rosa na pilit na tumatayo, ngunit biglang itong napahawak sa dingding. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. "Lola!" Sabay na tumayo ang dalawa. "Wala ito. Pagod lang ito." Pagmamaang-maangan ng matanda, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitago. Sa gitna ng kanilang bagong simula,
Isang anino ng pangamba ang muling bumangon. May mga lihim pa ba ang tadhana na hindi pa nila natutuklasan? O ang kaligayahan ba ay isang panandaliang hiram lamang sa gitna ng mundong mapaglaro? Ang tunog ng sunod-sunod at mabigat na ubo ni Lola Rosa ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Sitio Esperanza. Sa loob ng maliit na dampa, ang liwanag ng nag-iisang bumbilya ay tila sumasayaw sa takot habang kinakalong ni Naomi ang matanda. Ang bawat paghinga ni Lola Rosa ay naging isang pakikipaglaban, isang mababaw at gumaralgal na tunog na nagpatindi sa kaba sa dibdib ni Naomi. Ay saya! Ang gamot ni Lola! Nasaan? Sigaw ni Naomi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pag-aalala. Humahango si Isaiah mula sa maliit na kusina. Hawak ang isang baso ng tubig at ang huling tableta ng gamot. Ngunit nang subukan nilang painumin ang matanda, tila wala na itong lakas upang lumunok. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakatiririk at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel. Dinala nila si Lola Rosa sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Doon, sa gitna ng siksikan at maingay na emergency room, naramdaman ni Naomi ang isang matinding sampal ng realidad. Noong siya pa ang reyna ng Sinclair Tech, isang tawag lang niya ay darating ang pinakamahusay na doktor sa isang marangyang pribadong kwarto. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa gitna ng amoy ng gamot at antiseptiko, nakikipagsiksikan sa mga taong umaasa sa libreng kalinga ng gobyerno. May pulmonya ang lola niyo at dahil sa usok na nalanghap niya noong sunog 10 taon na ang nakalilipas, mahina na talaga ang kanyang baga. Paliwanag ng doktor matapos ang pagsusuri. Kailangan siyang ilipat sa ICU at lagyan ng ventilator. Pero kailangan niyo munang magbayad ng deposito para sa mga gamot at kagamitan. Nang marinig ang halaga, tila isang malamig na yelo ang binalot ang puso ni Naomi. Kahit itinatag niya ang pundasyon, ang lahat ng pondo roon ay nakatali sa pagpapatayo ng mga bahay at hindi maaaring gamitin para sa personal na pangangailangan. Tinalikuran niya ang kanyang personal na yaman at ngayon, wala siyang kahit isang sentimo para iligtas ang buhay ng matandang nagturo sa kanya kung paano maging tao. Ako nang bahala. Naomi, gagawan ko ng paraan, sabi ni Isaiah, ngunit nakikita ni Naomi ang panginginig ng mga kamay nito. Saan kukuha ng libu-libong piso ang isang dating janitor na ngayon ay nagsisimula pa lang mag-aral muli? Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang nanggaling sa likod ni Naomi. Nakakaawa ka naman, Naomi. Ang prinsesa na ngayon ay nagmamakaawa sa isang pampublikong ospital. Lumingon si Naomi at nakita niya ang abogado ng kanyang ina, si Attorney Vargas. May hawak itong isang itim na leather briefcase at suot ang isang nakakauring ngiti. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Naomi. Pinipilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ipinadala ako ng mami mo. Nakangiting sagot ng abogado habang naglalabas ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Alam niya ang nangyari kay Rosa at handa siyang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital na ito. Ilipat siya sa pinakamagandang pribadong kwarto at dalhin ang pinakamahusay na espesyalista. Anong kapalit? Tanong ni Naomi. Alam niyang walang libreng tulong mula sa kanyang ina. Isang simpleng bawi lang ng iyong testimonya laban sa kanya. Sagot ni Attorney Vargas, iniabot ang isang gintong pluma kay Naomi. Sabihin mo lang sa media na ikaw ay biktima ng mental breakdown. Dahil sa stress ng kasal, kaya mo nasabi ang mga paratang na yon. Pirmahan mo ito, Naomi, at mabubuhay ang matandang mahalaga sa lalaking mahal mo. Kung hindi, alam mo naman kung ano ang kahihinatnan ng mga walang pera sa ospital na ito. Napatingin si Naomi sa hawak na pluma at pagkatapos ay sa nakasarang pinto ng emergency room kung saan nakikipaglaban sa kamatayan si Lola Rosa. Ang injustice engine ay muling umandar. Ang katarungang ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya ay nakasalalay ngayon sa isang pirma.
Ipagpapalit ba niya ang hustisya para sa buhay ng matandang nagbigay sa kanya ng tunay na tahanan? Tumingin si Naomi kay Isaiah na kasalukuyang kinakausap ang nurse sa di kalayuan. Hindi alam ni Isaiah ang alok ng abogado. Kung malalaman nito, alam ni Naomi na pipiliin ni Isaiah ang dignidad kaysa sa tulong ng mga Sinclair. Pero kaya ba niyang panoorin na mamatay si Lola Rosa dahil lang sa kanyang prinsipyo? Nanginginig ang kamay ni Naomi habang inilalapat ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat hibla ng papel na nasa harap ni Naomi ay tila naging isang malapad na pader na naghihiwalay sa kanyang dangal at sa buhay ni Lola Rosa. Habang nakalapat ang dulo ng gintong pluma sa guhit kung saan dapat ilagay ang kanyang pangalan, naramdaman ni Naomi ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Ang tinta na lumalabas sa panulat ay tila hindi na asul, kundi kulay ng dugo. Ang dugo ng katarungang matagal na niyang ipinaglalban. Isang pirma lang, Naomi, at sa loob ng 30 minuto, maililipat na ang lola sa kabilang gusali. May naghihintay na doong private suite, 2 espesyalista, at ang pinakamodernong ventilator. Ang bulong ni Attorney Vargas ay parang isang ahas na nanunukso sa gitna ng paraiso. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Maglalabas lang kami ng pahayag na nagkaroon ng pagkakaunawaan ang pamilya Sinclair. Pumikit ng mariin si Naomi. Naalala niya ang boses ni Isaiah nang sabihin nitong ayaw na niyang maging isang janitor na gusto niyang itayo ang kanilang hinaharap ng may dangal. Kung malalaman ni Isaiah ang gagawin niya, mawawasak ang lalaki. Ngunit kung hindi niya ito pipirmahan, mawawasak naman ang huling pamilyang mayroon si Isaiah. Sa isang mabilis at nanginginig na galaw, pinirmahan ni Naomi ang dokumento. Ang bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Matalino kang bata, Naomi. Gaya ka rin ng iyong ina. Uyam ng abogado, bago mabilis na kinuha ang papel at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tiles ay tila isang mapang-asar na tawa sa pandinig ni Naomi. Hindi nagtagal, ang kaguluhan sa emergency room ay napalitan ng isang mabilis na pagkilos. Dumating ang isang medical team na may dalang dekalidad na kagamitan. Ililipat na si Lola Rosa. Nadatnan ni Isaiah si Naomi na nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa kawalan habang isinasakay si Lola Rosa sa isang ambulansya para ilipat sa kabilang gusali ng ospital. Ang mukha ni Isaiah ay puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na kaba. Naomi, anong nangyayari? Sabi ng nurse, may nagbayad na raw ng deposito at ililipat na si Lola sa private room? Saan galing ang pera? Ang boses ni Isaiah ay puno ng pagdududa. Nilapitan niya ang dalaga at hinawakan ang mga balikat nito. Naomi, tumingin ka sa akin. Saan galing ang pera? Pilit na ngumiti si Naomi, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May itinago akong alahas, Isaiah. Isang kwintas na hindi ko isinuko noon. Ibinenta ko ito kanina sa isang contact ko. Iyon ang ginamit ko. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling si Naomi kay Isaiah. At habang tinitignan niya ang mga mata ng lalaki na unti-unting napalitan ng relief at pasasalamat, naramdaman ni Naomi ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang kasinungalingang ito ay tila isang lason na dahan-dahang papatay sa pundasyon ng kanilang relasyon. Salamat, Naomi. Maraming salamat. Niyakap ni Isaiah si Naomi ng mahigpit. Pangako, babayaran kita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Hindi nakapagsalita si Naomi. Ang init ng yakap ni Isaiah ay tila isang parusa para sa kanya. Nang mailipat na si Lola Rosa sa marangyang pribadong silid, ang katahimikan doon ay nakakabingi. Ang tanging tunog ay ang rhythmic na pag-andar ng ventilator at ang mahinang tibok ng puso ng matanda sa monitor.
Naupo si Naomi sa gilid ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang mansyon ng mga Sinclair ay tanaw mula rito, isang paalala na kahit tinalikuran na niya ang yaman, ang anino ng kanyang ina ay nananatiling nakapulupot sa kanyang leeg. Ang naganap ng dahan-dahang idilat ni Lola Rosa ang kanyang mga mata sa ilalim ng oxygen mask. Nakita niya sina Naomi at Isaiah na magkahawak kamay sa tabi ng kanyang kama. Ang matanda ay bahagyang ngumiti, isang pagpapakita ng pasasalamat na tila nagsasabing sulit ang lahat ng hirap. Ngunit para kay Naomi, ang ngiting iyon ay tila isang tanong. Ano ang ipinalit mo para sa buhay ko, iha? Habang naghahanda si Isaiah na matulog sa sofa ng silid, napansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa bag ni Naomi nang ilabas nito ang kanyang jacket. Isang maliit na business card na may logo ng Sinclair Law Firm at may nakasulat sa likod, "The deal is done. Wait for the press release tomorrow." Ang mga mata ni Isaiah ay nanlaki habang binabasa ang bawat titik. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mapagtanto ang katotohanan. Tumingin siya kay Naomi, na kasalukuyang nakatalikod at nakatingin sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa silid ay biglang napalitan ng isang tensyon na mas matalas pa sa anumang karayom sa ospital. "Magkano, Naomi? Magkano ang presyo ng dangal ko na ipinagbili mo nang hindi ko alam?" Ang boses ni Isaiah ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng marangyang silid ng ospital. Hawak niya ang maliit na business card ni Attorney Vargas, ang papel na tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal sa kanyang mga daliri. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ni Lola Rosa ay nagsilbing tanging musika sa gitna ng isang nakakasakal na katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Naomi mula sa bintana. Nang makita niya ang card sa kamay ni Isaiah, tila nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kailaliman ng kanyang sikmura at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Ang kasinungalingang binuo niya upang iligtas ang matanda ay gumuho sa isang iglap. "Isaiah, hayaan mo akong magpaliwanag." Bulong ni Naomi, ang kanyang mga hakbang patungo sa lalaki ay tila sa isang taong naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. "Magpaliwanag na ipinagpalit mo ang katarungan para sa kwartong ito, na binawi mo ang lahat ng sinabi mo laban sa mami mo para lang sa perang galing sa kanila." Ang mga mata ni Isaiah ay nagliliyab sa puot, ngunit sa likod ng apoy na yon ay isang malalim na sugat. "Akala ko ba ay magkasama tayo? Akala ko ba ay tapos na ang panahon na ang pera ng mga Sinclair ang nagpapatakbo sa buhay natin? Mamatay na si Lola Rosa, Isaiah." Ang hiyaw ni Naomi ay bumasag sa kanyang pagtitimpi. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Binubura ang huling bakas ng kanyang katatagan. "Wala tayong pera. Wala tayong koneksyon. Nakita ko siyang nahihirapan. Nakita ko siyang hindi makahinga. Sa tingin mo ba ay kaya kong tumayo lang doon at panoorin siyang mawala dahil lang sa prinsipyo? Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala kayo. Pero hindi mo ako tinanong." Sigaw ni Isaiah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Mas pipiliin kong mamatay nang may dangal kasama ang lola ko kaysa mabuhay sa ilalim ng kapatawaran ng mga taong pumatay sa pamilya ko. Ginawa mo akong utang na loob sa mga pumatay sa amin ni Naomi. Binigyan mo sila ng kapangyarihan na tapakan uli tayo." Lumapit si Isaiah sa kama ni Lola Rosa at hinawakan ang nanghihinang kamay ng matanda. Ang muling pagtatraidor ng tadhana ay mas masakit pa sa balang tumama sa kanyang balikat. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng akala niya ay kasama niya sa hirap, ay bumalik sa paraan ng kanyang pamilya. Ang pagbili sa lahat ng bagay gamit ang isang pirma. Biglang bumukas ang telebisyon sa loob ng silid, isang hindi sinasadyang pagkakataon dahil sa itinakdang oras ng balita. Ang mukha ni Doña Constancia ay bumulaga sa screen,
Suot ang isang tagumpay na ngiti sa harap ng mga mamamahayag. Ang aking anak na si Naomi ay formal nang nagsumite ng affidavit para bawiin ang kanyang mga maling paratang, anunsyo ng tagapagsalita sa TV. Napatunayan na ang lahat ay bunga lamang ng matinding trauma at maling impormasyon. Ang pamilya Sinclair ay nananatiling buo at malinis. Ang bawat salita mula sa balita ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Isaiah. Tumingin siya kay Naomi nang may isang ekspresyong hindi na maipaliwanag, isang halo ng pagmamahal na nauubos at tiwalang tuluyan ng naglaho. Nakuha mo na ang gusto mo, Naomi. Ligtas na ang lola ko. Ligtas na rin ang mami mo, sabi ni Isaiah. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng gabi. Pero sa bawat hininga ni Lola sa ventilator na yan, maaalala ko na ang kabayaran ay ang kaluluwa natin. Huwag mo na akong lalapitan muli. Tumalikod si Isaiah. Iniwan ang card sa sahig. Naupo si Naomi sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka, habang ang kanyang mga hikbi ay naging tanging tunog sa loob ng marangyang silid na ngayon ay tila isang muling nabuong kulungan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa kanila at ang bitak sa kanilang relasyon ay tila hindi na kayang hilumin ng anumang uri ng pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang monitor ng puso ni Lola Rosa ay biglang naglabas ng isang mabilis at hindi regular na tunog. Ang linya sa screen ay nagsimulang maging magulo at ang katawan ng matanda ay nagsimulang manginig. Ang mabilis na pagtibok ng pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan ng silid ay tila isang babala mula sa kabilang buhay. Sa loob, ang ritmikong huni ng heart monitor ay naging isang mahaba at nakatutulig na tunog. Isang linyang diretso na nagpapahiwatig ng paghinto ng hininga ni Lola Rosa. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na pumasok. Itinutulak ang mga gamit na tila mga sundalong sasabak sa isang gubat na walang katiyakan. Code Blue! Ihanda ang defibrillator! Ang sigaw ng doktor ay umalingaw-ngaw, pumasag sa katahimikan ng gabi. Napaurong si Isaiah sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pinapanood ang marahas na pag-angat ng dibdib ng kanyang lola sa bawat shock na ibinibigay ng makina. Ang lahat ng kanyang galit kay Naomi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung saan galing ang pera. Ang tanging mahalaga ay ang bawat segundo ng buhay na unti-unting kumakawala sa matanda. Si Naomi, sa kabilang dako, ay nakatayo sa isang sulok, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang gintong pluma na ginamit sa pagpirma ng kasunduan ay tila naging isang sumpa na ngayon ay naniningil na. Lola, huwag po. Huwag niyo kaming iwan. Bulong ni Naomi, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang sariling braso hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono sa loob ng silid. Ito ay ang intercom mula sa administration office ng ospital. Dahil abala ang lahat sa pagliligtas kay Lola Rosa, si Naomi ang sumagot nito. Hello? Naomi, anak. Ang boses ni Doña Constancia ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng labaha. Nabalitaan ko ang nangyayari. Sayang naman ang ventilator na yan, kung hindi rin pala kakayanin ng matanda. Pero huwag kang mag-alala, hanggat sumusunod ka sa akin, mananatiling bukas ang lahat ng makina. Pero, sa sandaling maisipan mong bawiin ang pinirmahan mo, isang pindot ko lang sa accounting at titigil ang lahat ng serbisyo sa silid na yan. Tandaan mo, hawak ko ang bawat hininga ng pamilya ng janitor na yan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang latay sa kaluluwa ni Naomi. Doon niya napagtanto na ang kanyang ina ay hindi lamang isang kontrabida. Siya ay isang halimaw na gumagamit ng buhay ng tao
bilang sangla. Isang matinding apoy ng paghihiganti ang biglang sumiklab sa mga mata ni Naomi. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Hindi mo sila hawak, Mommy," mahinahong sabi ni Naomi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "At hinding-hindi mo na ako mahahawakan muli." Ibinaba ni Naomi ang telepono at tumingin kay Isaiah. Nakita niya ang lalaking mahal niya na nakaluhod na sa sahig, nagsusumamo sa langit. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. Sa unang pagkakataon, hindi itinaboy ni Isaiah ang kanyang kamay. "Isaiah, makinig ka sa akin," bulong ni Naomi habang ang mga doktor ay patuloy sa kanilang resuscitation. "Kailangan nating ilabas si Lola rito. Hindi ligtas ang ospital na ito. Hawak ito ng mami ko. Ang mga makina rito ay hindi gamot, kundi mga kadena. Pero mamamatay siya kapag inalis natin siya rito." Iyaw ni Isaiah. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "May kilala akong doktor, isang dating kaibigan ni Papa, na tinanggalan ng lisensya ng mami ko dahil sa pagiging tapat." Mabilis na paliwanag ni Naomi. "Mayroon siyang maliit na klinika sa labas ng lungsod. May kagamitan siya at higit sa lahat may puso siya. Kailangan nating itaya ang lahat ngayon din." Ang naganap nang muling bumalik ang tibok ng puso ni Lola Rosa sa monitor. Mahina, ngunit naroon. Nagkatinginan sina Naomi at Isaiah. Sa gitna ng apoy ng pagsubok, ang kanilang tiwala na muntik ng mamatay ay muling nagkaroon ng mitsa. "Gawin natin," sabi ni Isaiah, tumatayo at pinupunasan ang kanyang mga luha. "Itaya na natin ang lahat." Palihim nilang binalak ang pagtakas, gamit ang tulong ng isang nurse na lihim na humahanga sa katapangan ni Isaiah. Inihanda nila ang isang ambulansya na hindi konektado sa ospital ng mga Sinclair. Ngunit habang inilalabas nila ang stretcher ni Lola Rosa sa service elevator, isang pamilyar na boses ang muling bumasag sa kanilang plano. "Saan niyo dadalhin ang property ko?" Sa dulo ng hallway, nakatayo si Julian. Hindi na siya suot ang kanyang taksido. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ngunit may hawak siyang baril at napapaligiran ng mga lalaking tila binayaran upang itakas siya mula sa kulungan. Ang kanyang muka ay may malaking peklat mula sa nangyari sa bodega at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng baliw na galit. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Uyam ni Julian. Dahan-dahang itinatutok ang baril sa ventilator na nakakabit kay Lola Rosa. "Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa inyo." Ang crucible of rivalry ay muling nagliyab. Sa pagitan ng kalayaan at kamatayan, kailangang pumili ni Naomi at Isaiah. Ang kaligtasan ni Lola Rosa o ang harapin ang demonyong pilit silang hinahabol mula sa dilim. "Julian, baka nakakalimutan mo. Ang baril na hawak mo ay kasing dumi ng kaluluwa ng pamilyang bumuo sa'yo. Pero hindi ka na nila protektado ngayon. Isa ka na lang basura na itatapon din nila kapag wala ng silbi." Ang boses ni Naomi ay hindi nanginginig. Nakatayo siya sa pagitan ng dulo ng baril ni Julian at ng ventilator ni Lola Rosa. Sa likod niya, naramdaman niya ang mahigpit na hawak ni Isaiah sa hawakan ng stretcher, isang paghahanda sa anumang marahas na mangyayari. Ang bawat segundo sa hallway ng ospital ay tila naging isang taon sa bagal, habang ang pulang ilaw ng exit sign ay nagbibigay ng isang madugong anino sa mukha ni Julian. "Huwag mo akong pangaralan, Naomi." Asik ni Julian, ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig dahil sa tindi ng adrenaline at galit. "Scholars niyo ako? Utang na loob ko sa inyo ang lahat? Hindi. Ginawa akong aso ng tatay mo. Pinagawa niya sa akin ang lahat ng maruming trabaho habang ikaw nakaupo sa trono mo at nagpapanggap na anghel. Ngayong wala na ako sa laro, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo." "Julian, tumingin ka sa akin." Ang boses ni Isaiah ay naging kalmado, puno ng isang kapangyarihang nanggagaling sa katarungan.
10 taon na ang nakalilipas. Nawalan ako ng pamilya dahil sa kasakiman. Huwag mong hayaang ang huling sandali ng buhay mo ay maging tungkol din sa kamatayan. Ibaba mo ang baril. Hindi pa huli ang lahat para magsisi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Julian. Magsisi? Sa mundong ito, ang nagsisisi ay ang mga talo. At hindi ako magiging talo nang nag-iisa. Ikinasa ni Julian ang baril. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na tila isang huling hatol. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang boses mula sa mga speaker ng ospital ang nagpahinto sa lahat. Attention security, we have a security breach in the service elevator area. Armed suspect identified as Julian Villafuerte. Lockdown in progress. Napalingon si Julian sa speaker, ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Sa sandaling iyon ng pagkagambala, mabilis na kumilos si Isaiah. Hindi niya ginamit ang kanyang kamao, kundi ang stretcher ni Lola Rosa. Buong lakas niyang itinulak ang stretcher patungo kay Julian, habang si Naomi ay mabilis na humarang sa kabilang panig. Ang baril ay tumama sa sahig, lumilikha ng isang matalim na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na dumating ang mga security guard ng ospital. Hindi ang mga tauhan ni Constancia, kundi ang mga awtoridad na tinawagan ni Naomi sa pamamagitan ng nurse kanina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Naomi si Julian na muling pinupusasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan. Tapos na ang paghahari niyo, Julian, bulong ni Naomi habang pinapanood itong kaladkarin palayo. Hindi sila nagsayang ng oras. Sa tulong ng matapat na doktor na kaibigan ni Naomi, naisugod nila si Lola Rosa sa isang maliit, ngunit ligtas na klinika sa labas ng lungsod. Doon, malayo sa mga mata ni Doña Constancia, muling nakahinga ng maluwag sina Naomi at Isaiah, ang naganap ng madaling araw na yon. Habang natutulog si Lola Rosa sa ilalim ng maayos na kalinga, naupo sina Naomi at Isaiah sa isang maliit na balkonahe ng klinika. Ang simoy ng hangin ay amoy damo at umaga, malayo sa amoy ng antiseptiko at takot sa ospital. Isaiah, simula ni Naomi, nakatingin sa dahan-dahang pagputi ng langit. Alam kong nasira ko ang tiwala mo. Alam kong ang pagpirma ko sa papel na yon ay isang pagkakamali na hindi ko na mabubura. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi para balikan mo ako, kundi para malaman mong ang tanging hangad ko lang ay ang kaligtasan niyo. Tumingin si Isaiah kay Naomi. Nakita niya ang mga pasa sa braso nito mula sa pagtakas, ang dumi sa mukha nito, at ang mga matang pagod na sa pagluha. Doon niya napagtanto na ang sakripisyo ni Naomi, kahit mali ang paraan, ay nanggaling sa isang pusong handang mamatay para sa kanya. Sa mundong pinanggalingan mo, Naomi, ang lahat ay may presyo, mahinahong sabi ni Isaiah. Pero sa mundong pinanggalingan ko, ang pinakamahalagang bagay ay ang paninindigan. Nasaktan ako, oo. Pero nakita ko rin kung paano mo itataya ang sarili mong buhay para kay Lola. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, kundi ng katapatan. At nakita ko ang katapatan mo ngayong gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Isaiah ang kamay ni Naomi. Ang kanilang mga daliri ay naglapat sa ilalim ng unang liwanag ng araw. Ang landas ng pagsisisi ay mahaba, Naomi, pero handa akong lakarin ito kasama ka. Simulan natin muli. Sa pagkakataong ito, wala ng lihim, wala ng presyo. Isang mapayapang luha ang pumatak mula sa mata ni Naomi. Ang hapdi ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng init ng pag-asa. Ngunit habang nagaganap ang kanilang muling pagtatagpo, ang balita sa radyo ng klinika ay naghatid ng isang huling balita. Si Doña Constancia Sinclair ay formal na ring iniimbestigahan at ang lahat ng kanyang ari-arian ay pansamantalang isinailalim sa sequestration. Ang katarungan, sa wakas, ay nagsisimula na ring gumapang patungo sa liwanag. Ang sikat ng araw sa labas ng unibersidad ay tila may dalang kakaibang ningning ngayong araw.
Hindi ito ang nakapapapasong init na naranasan ni Isaiah noon sa ilalim ng mabigat na sako ng basura, kundi isang mainit na yakap ng tagumpay. Sa bawat paghakbang niya suot ang itim na toga, nararamdaman niya ang bigat ng bawat sakripisyo, bawat puyat, at bawat patak ng pawis na naging mitya ng kanyang pangarap. Sa kanyang dibdib, ang medalya ng karangalan ay kumikinang, ngunit para sa kanya, ang tunay na parangal ay ang matandang babaeng nakaupo sa front row, nakasuot ng kanyang pinakamagandang barut saya at may hawak na panyo para sa kanyang mga luha ng kagalakan. Lola, nakatapos na po ang engineer nyo, bulong ni Isaiah habang mahigpit na niyayakap si Lola Rosa matapos ang seremonya. Ang amoy ng sampagwita at pulbo ng matanda ay tila isang gamot na humihilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakatayo si Naomi. Suot niya ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Wala na ang mga dambuhalang bodyguard na dati ay nakapaligid sa kanya. Wala na ang mga kamera na nag-aabang sa bawat pagkakamali niya. Ang natira ay ang isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng mga taong dati ay hindi niya man lang matignan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat ngiti ay may 2,000 kahulugan. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Isaiah si Naomi sa isang lugar na naging saksi sa kanilang pinakamadilim na sandali. Ang Manila Cathedral. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katedral ay wala ng kaguluhan. Ang malalaking pintong kahoy ay dahan-dahang bumukas at ang bawat hakbang nila sa loob ay lumilikha ng isang banayad na echo sa gitna ng sagradong katahimikan. Ang liwanag ng mga kandila sa altar ay tila mga bituing bumaba sa lupa upang magbigay ng liwanag sa kanilang daan. Dito nagsimula ang lahat, Naomi, sabi ni Isaiah. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na emosyon habang nakatayo sila sa mismong pwesto kung saan dumanak ang kanyang dugo noon. Dito kita unang nakita bilang isang reyna na puno ng puot. Pero dito ko rin napagtanto na sa likod ng mga bituin at yaman, may isang kaluluwang naghahanap din ng pag-ibig. Humarap si Naomi kay Isaiah. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa tindi ng pasasalamat. At dito ko rin natutunan, Isaiah, na ang tunay na kaligtasan ay hindi nanggagaling sa mga pader ng mansyon, kundi sa mga kamay ng taong handang tumanggap sa iyo kahit wala ka na. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa sarili kong kadiliman, ang naganap sa ilalim ng malaking dome ng katedral. Dahan-dahang hinawakan ni Isaiah ang mukha ni Naomi, ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa pisngi ng dalaga. Walang tunog ng paligid, tanging ang malakas at magkasabay na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, dahan-dahang inilapit ni Isaiah ang kanyang mukha at idinampi ang isang matamis at matagal na halik sa noo ni Naomi. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at wagas na pag-ibig. Naramdaman ni Naomi ang isang matinding kilig na tila dumadaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Hindi ito ang kilig ng isang tinediyer, kundi ang lalim ng pakiramdam ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang kapayapaan. Habang naglalakad sila palabas ng katedral, ang langit ay puno ng mga tunay na bituin. Tumigil si Isaiah at humarap muli kay Naomi. Dinukot niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang mamahaling singsing na ibinigay ni Julian noon, kundi isang payak na singsing na gawa sa pilak na may nakaukit na maliit na rosas. Naomi Sinclair. Ang boses ni Isaiah ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Hindi ko maipapangako ang yaman na dati mong nakasanayan, pero maipapangako ko na sa bawat araw ng buhay ko. Ikaw ang magiging priority ko. Ikaw ang magiging arkitekto ng puso ko. Papayag ka bang maging katuwang ko sa pagbuo ng ating sariling pangarap habang buhay? Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang naghihintay ng sagot. Ang buhay teleserya ni Naomi ay narating na ang rurok nito. Ang tanong na magbabago
Sa kanilang kinabukasan ay nakalutang sa hangin, naghihintay ng isang tugon na magbubukas ng bagong yugto sa kanilang kwento. Ang liwanag ng umaga sa katedral ay tila hindi na kasing talim ng dati. Kung noong unang pagkakataon ay parang mga kutsilyong humihiwa sa balat ni Naomi ang kislap ng mga chandelier, ngayon, ang sikat ng araw na tumatagos sa mga stained glass ay parang isang banayad na haplos ng pagpapatawad. Wala na ang mga mamahaling palamuti na gawa sa kristal. Wala na ang mga bodyguard na tila mga estatwang walang emosyon. At wala na ang pekeng ngiti ng mga taong naroon lamang para sa interes. Sa loob ng bridal suite, nakaharap si Naomi sa salamin. Hindi na designer gown na nagkakahalaga ng milyon ang suot niya. Ang kanyang suot ay isang elegante, ngunit simpleng Filipiniana na gawa sa telang pinya na may mga burdang kamay na disenyo ng mga bulaklak sa bukid. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaylay, may palamuti lamang na isang sariwang sampagita. Napakaganda mo, iha. Ang ganda na nanggagaling sa loob ay hindi kailanman kumukupas. Bulong ni Lola Rosa habang tinutulungan si Naomi na ayusin ang kanyang belo. Ang mga kamay ng matanda, bagamat kulubot na, ay puno ng init at pagmamahal. Salamat po, Lola. Salamat dahil tinanggap niyo ako. Kahit na naging bahagi ako ng sakit ng inyong nakaraan. Tugon ni Naomi habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. Nang magsimulang tumunog ang organo, ang bawat nota ay tila isang dalangin na umaakyat sa langit. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng katedral. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Isaiah. Suot niya ang isang barong Tagalog na malinis at kagalang-galang. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad, hindi na bilang isang janitor na humihingi ng tulong, kundi bilang isang lalaking handang itayo ang kanyang sariling pamilya. Walang engranding entourage. Ang mga abay ay ang mga bata mula sa Sitio Esperanza na ang mga ngangiti ay kasing liwanag ng mga kandila. Ang mga panauhin ay ang mga kapitbahay sa eskinita, ang mga biktima ng nakaraan na ngayon ay binibigyan na ng bagong pag-asa ng pundasyon ni Naomi at Isaiah. Sa gitna ng aisle, tumigil si Naomi. Tumingin siya sa kanyang tabi kung saan dapat ay naroon ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay wala na, at ang kanyang ina, si Doña Constancia, ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad, nag-iisa sa gitna ng kanyang mga alaala ng kapangyarihan. Ngunit hindi naramdaman ni Naomi na siya ay nag-iisa. Lumapit si Isaiah at sinalubong siya sa kalagitnaan ng aisle, isang simbolo na mula sa sandaling iyon, magkapantay silang lalakad patungo sa dambana. Nakahanda ka na ba? Bulong ni Isaiah, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng pagmamahal. Higit pa sa nakahanda, sagot ni Naomi, sa harap ng altar, ang kanilang mga panata ay hindi binasa mula sa isang mamahaling papel. Ito ay nanggaling sa kailaliman ng kanilang mga puso. Naomi, simula ni Isaiah. Ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal sa emosyon. Saksi ang lugar na ito sa aking pagbagsak at sa aking pagbangon. Ipinapangako ko na sa bawat araw ng ating pagsasama, ang aking mga kamay ay magsisilbing iyong kanlungan. Hindi kita bibigyan ng mga bituin, kundi ng isang tahanang puno ng katotohanan at kapayapaan. Isaiah, tugon ni Naomi habang ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy. Tinalikuran ko ang yaman para mahanap ka, ngunit sa piling mo, nahanap ko ang tunay na kayamanan. Ipinapangako ko na ang aking puso ay mananatiling tapat sa iyo, sa hirap at ginhawa, hanggang sa huling pintig ng aking buhay. Nang ideklara ng pari na sila ay mag-asawa na, ang tunog ng pagpalakpak ng mga tao sa loob ng katedral ay parang isang malakas na ulan na bumubuhos sa tuyong lupa, puno ng buhay at pag-asa.
Ang halik na pinagsaluhan nila ay hindi lamang simbolo ng pag-iibigan, kundi ng isang matagumpay na paghilom ng mga sugat ng kahapon. Ang selebrasyon matapos ang kasal ay ginanap sa mismong plaza ng Sitio Esperanza, isang simpleng salo-salo kung saan ang lahat ay pantay-pantay. May musikang masaya, may tawanan, at may mga kwento ng tagumpay. Ang dating lugar ng dusa ay naging lugar ng pista. Sa gitna ng saya, lumayo sandali sina Naomi at Isaiah upang tignan ang itinatayong unang gusali ng kanilang tenement project sa di kalayuan. Ang mga poste nito ay matatag, ang disenyo ay maayos, isang patunay na ang katarungan ay maaari palang itayo mula sa mga abo. Ito na ang ating simula, Naomi, sabi ni Isaiah habang nakaakbay sa kanyang asawa. Ang pangako ng bukas ay hindi na lamang isang pangarap, Isaiah. Ito na ang ating katotohanan, sagot ni Naomi. Isang matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nila habang pinapanood ang mga bituing nagsisimulang lumabas sa langit. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na bata ang lumapit kay Naomi at may iniabot na isang sulat. Galing po sa isang babae sa labas, ma'am, sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ni Naomi ang sulat. Wala itong pangalan. Tanging isang maikling pangungusap ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Patawarin mo ako, anak. Maligayang kasal. Naramdaman ni Naomi ang isang huling pait sa kanyang puso. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malalim na ginhawa. Ang huling bitak sa kanyang nakaraan ay sa wakas ay nagkaroon na rin ng pagkakataong mahilom. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. May mga pagkakataong mabilis, may mga pagkakataong banayad, ngunit laging patungo sa isang malawak na karagatan ng kapayapaan. Ang dating madilim at maputik na eskinita ng Sitio Esperanza ay wala na. Sa halip, ang nakatayo na rito ay ang Bagong Pag-asa Tenement, isang komunidad ng mga gusaling hindi lamang gawa sa matitibay na semento at bakal, kundi itinayo mula sa mga pangarap na minsan nang nadurog. Sa gitna ng malawak na hardin ng tenement, ang samyo ng mga bulaklak ng rosas at sampagita ay humahalimuyak sa hangin, sumasabay sa masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa palaruan. Wala na ang amoy ng nabubulok na basura. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng bagong luto na pagkain mula sa mga bintana ng mga pamilyang ngayon ay mayroon ng ligtas na masisilungan. Nakatayo si Naomi sa balkonahe ng kanilang tahanan. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Suot niya ang isang simpleng duster. Hindi na ito ang hiram na duster ni Lola Rosa, kundi isa na siyang binili para sa kanyang sarili. Isang simbolo ng kanyang pagpili sa payak na buhay. Ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing kinis ng dati. May mga bakas na ito ng pagtatrabaho sa foundation, ngunit bawat kalyo ay isang medalya ng kanyang tunay na silbi sa mundo. Isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Isinandal ni Isaiah ang kanyang baba sa balikat ni Naomi. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng katiwasayan. Si Isaiah ay isa na ngayong ganap at respetadong engineer. Ang utak sa likod ng bawat gusaling itinatayo para sa mga mahihirap sa buong lungsod. Malalim na naman ang iniisip mo, mahal, bulong ni Isaiah. Iniisip ko lang kung gaano tayo kapalad, tugon ni Naomi habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa. Sino ang mag-aakala na sa likod ng sampal at bala na naranasan natin sa katedral, dito tayo dadalhin ng tadhana? Dahil pinili nating lumaban sa tamang paraan, Naomi. Pinili nating magpatawad, sabi ni Isaiah. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali para kay Naomi. Isang beses sa isang buwan, binibisita niya ang kanyang ina sa isang tahimik na pasilidad. Bagamat wala na ang yaman at kapangyarihan ni Doña Constancia, sa bawat pagbisita ni Naomi ay uwant-unting nababawasan ang talim sa mga mata ng matanda.
Hindi pa man buo ang kapatawaran, ang bawat sandali ng pananahimik sa pagitan nilang mag-ina ay isang hakbang patungo sa paghilom. Si Julian naman ay nananatiling nasa likod ng mga rehas, isang paalala na ang katarungan, bagamat mabagal, ay palaging dumarating sa tamang panahon. Nanay! Tatay! Tingnan niyo po ang drawing ko! Isang maliit na batang babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin at buhok, na kasing itim ng gabi, ang patakbong lumapit sa kanila. Ito si Rosa, ang kanilang 4 na taong gulang na anak, na isinunod ang pangalan sa babaeng nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng malasakit. Binuhat ni Isaiah ang bata at hinalikan ito sa pisngi habang si Naomi ay kinuha ang drawing, isang larawan ng isang malaking bahay na maraming tao at isang malaking puso sa gitna. Sa ibaba ng drawing, nakasulat sa hindi pa masyadong maayos na letra, ang aming tahanan. Sa di kalayuan, nakaupo si Lola Rosa sa kanyang wheelchair, pinapanood ang kanyang pamilya ng may malawak na ngiti. Bagamat mahina na ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay nananatiling malakas. Nakita niya ang kanyang apo na naging isang haligi ng lipunan at ang babaeng itinuring niyang anak na naging liwanag ng komunidad. Para sa kanya, ang kanyang misyon sa lupa ay ganap na. Ang kwento ni Naomi at Isaiah ay hindi nagtapos sa isang engranding kasal, kundi sa bawat araw na pinipili nilang magmahal sa gitna ng katotohanan. Natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account o sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng ugnayan sa kapwa at sa katahimikan ng konsensya. Habang ang mga bituin ay nagsisimulang sumulpot sa langit, ang tenement ay unti-unting nababalot ng liwanag mula sa mga bintana. Ang bawat ilaw ay isang kwento. Ang bawat kwento ay isang pangako na hanggat may mga taong handang magsakripisyo at magpatawad, ang bukas ay mananatiling maliwanag. Sa likod ng mga bituin, nahanap nila ang isa't isa. At sa piling ng isa't isa, nahanap nila ang langit sa lupa.